Alright, we are back, Doc D, at welcome sa inyong lahat. We are live once again, hindi po kayo nagkakamali. Totoong live po kami ngayon, Usapang Ed is back. So if you're back with us, please heart react, show us some love. Share nyo na din ang ating live ngayon, mga ka-Ed. At parang ang tagal natin nawala, no? Grabe. Because of that, nakapag-ayos dito. No? Nakapag-ayos. Parang nakapag-ayos yung staff na, nakapagpa-carpet, ganyan. Oo, tumerno ako sa background. Iba sila. Ang daming nangyari. Parang nakalimutan natin kung paano tayo mag-greet. Oo nga eh. Ang daming nangyari. Pero in case nakalimutan nyo na kung sino ako. Ako po si Attorney Joseph Noel Erap Estrada. Ikaw. And ako si Doc D. At ito ang Usapang Ed. Ayun. Okay. Season 2. Season 2. Season 2. Dapat Yeah, season 2. Season 2. Eto, Nag-isip pa kami kung anong season 2. Okay. Hindi na tayo marunong mag-greet. Grabe, era. Naging ano na tayo eh. Parang feeling ko gumagaling na ako nun eh. Na nagiging ano na ako eh. Totoong... Because our last episode was December 15. December 15. Yeah, Tagal 2025. Sobrang tagal na nun. Oo, 2 months ang January eh. Oo. Pero kahit na matagal na yon, parang pareho pa rin kasi parang nandito pa rin si Royce Torres. Dr. Royce Torres. Hi, Royce. Nauna pa siya yata sa atin eh. Oo, nauna pa siya mag-live sa comments. Ayun. So we're very happy to see all of you for season 2 of Usapang Ed. I hope during the several months na walang live, nire-review nyo yung mga season 1 episodes. Kasi ang dami nagsasabi, no, Attorney Ina, kahit daw nagko-commute sila, or kahit, siguro they walk around and all. Kasi nasa Spotify tayo. Oo. So they can listen, no, to the previous episodes. Yeah, so by the way, ito po, live po tayo ngayong gabi. Pero maya-maya po ay nasa YouTube na rin tayo at Spotify. So doon sa mga humahabol, mga on the way pa lang pauwi, pwede nilang panoorin ito. So, okay. Parang ang dami nangyari talaga. Grabe. Merong nag-comment, si Angelo Gabriel de la Rosa. Good evening, Attorney E and Doc D. Na-miss ko po kayo. Talaga naman. Na-miss ka rin namin. Sincere ka, no? Sige, mamaya hanapin namin sa profile niya. Hanapin ka namin. Maraming salamat for tuning in. Yes. At saka si Joy. Si Joy Zenith Macalma. Hello from Magsaysay Memorial College of Zambales. Wow. Good to see them here. Well, happy to see all of you for season 2. And we really would like to actually dedicate this show. Wala ko kaming guest. Okay, para lang mapag-usapan natin what's in store for you sa season 2. Yan. So hindi lang kami basta nagbabalik, 'di ba, Doc D? At may mga bago tayong mga segments. Meron tayong new segments for season 2. Ano ba itong mga to? Isa-isay natin yan. Okay, so ang first natin na kasama dito sa season 2, ang tawag namin ay Balitang Ed. So dito pag-uusapan natin ang mga news about the latest education headlines, and then mga viral videos with legal and academic clarity. And also, I think we did something like this before, no? Pero hindi lang natin siya binrandan na Usapang Ed. So kapag may nag-viral na mga videos or, issues out there na kailangan pag-usapan, dito natin sila pag-uusapan sa Usapang, Balitang Ed. Walang makakaligtas sa Balitang atin. Basta Ed. nag-viral about Ed. Hindi si Ed Fermin. Hindi si Ed Fermin. Hindi si Ed Fermin. Sa ano pa yan? Sa March 23 pa yan, si Ed Fermin. Okay. Tapos meron naman tong bagong segment din. No? Ang tawag dito ay Usapang Opalite. Ay, hindi pala. Usapang Ed Light. Ayan, gusto ko to. Ito naman pag-uusapan namin yung the lighter side of education. We will feature school presidents, school heads and we will talk about their passions outside of the school. No? Yes. At marami pala yan. Actually, magugulat sila. Kung pwede nga, dapat merong proof of concept, no? Pag sinabi natin na magaling kumanta, itong presidente na to, kakanta siya. Dapat ganon. Yan. So, abangan niya. Gusto ko itong very exciting. At magugulat kayo, yung mga akala nyo ay mga boring people. Walang alam kundi academics, research.
Ako magugulat kayo, the other side, yung the other side of their... Oo, kasi just for Persona. clue lang meron kasi kaming mga kakilala na presidente na super galing palang kumanta. Kumanta. Tumugtog ng gitara, 'di ba? And then yung mga hobbies nila talagang super nakakatuwa pag kinuwento nila sa atin what Pag they do. napakinggan nyo silang kumanta, sasabihin niyo bumalik na lang kayo sa eskwela. Biro lang. Akala ko naman dadami enrollment. Oo. Palagay ko pagka dadami talagang enrollment. pagkailangan na. So, tsaka hindi sila maghihirap. Meron silang merong plan Second B sa career. career. Yan, pero excited ako dyan. Oo. Excited ako Usapang dyan. Oo. EdLight. Yan. Abangan Tapos, nila. meron din tayo ito. So, excited din ako dito. Pero lahat na lang excited tayo. No? So, meron tayong Balitang Ed, meron tayong EdLight. Ito naman, School Flex. O, diba? So, School Flex segment na to will go to the campuses and then ask about, innovative programs, anong magaganda nilang mga facilities, ano yung mga best practices. So, talagang we will allow the schools to flex kung ano yung kanilang those that they can be proud of. At talagang pupunta na tayo. Yes. Kaya yung mga kasama natin ngayon, kung meron kayong mga suggestions, kung sino yung gusto nyo ma-feature sa mga segments na to, just send us a message. Or kayo, nagvo-volunteer na. Halimbawa. Si Ana Gonzalez. Good evening, Attorney Doc D from De La Salle, Araneta University. Wow. Volunteer na ba yan? Hindi naman. Nagigreet pa lang. Okay, Nagigreet pa lang. huwag ka tayong pabigla-bigla. Oo, So, baka kasi... Pwede mag-volunteer na i-flex yung school nila or i-flex din ang passion niya. Halimbawa, gusto mo na mag-volunteer para sa usapang ed. Baka lahat purong EdLight na lang. gusto Pero sumayaw. actually noon pa naisip na natin na parang I think this is done by several organizations like sa PAC meron kami nito we have a school on spotlight. Nakikita ko rin to sa CAP Marketplace of innovation, no? So dito naman sa usapang ed, ganun din. We will ask the schools, we will give the schools opportunities to really, show us best practices. Yeah. Not just to inspire, Right. pero ang ano mo kasi dyan talaga is parang anything that's a good practice, gusto natin mas maraming makaalam. Kasi dapat sineselebrate yan eh. Yes. You should celebrate that Minsan kasi innovation. natutuwa tayo sa natutuwa tayo sa hindi magandang balita. Or, that's the one that becomes very viral and sexy. Pero yung magagandang nagagawa, nakukulang, ang pagbibigay pansin. At lalo na yung what works. No? Yes. Special kasi every school has their own school community and stakeholders eh. Yeah. So magandang pag-usapan Oo. yan. And of course, Na-realize ko lang, Erap, kasi parang lagi na tayong issues and concerns, no? And then learning crisis, education crisis. And yet we have schools there, which I always call them islands of success. They actually are doing very good. In fact, I know some public schools, sobrang kailangan din silang mag-flex ng mga programa nila. At we will welcome all of this. So sa mga kaibigan natin public schools din na nandyan, school Yes, division oo. superintendents, regional directors, kung meron kayong programa na gusto nyong i-flex, we will welcome all we will these also ideas. welcome them. And, yeah. Message nila. Message nyo kami. Meron kayong gustong i-nominate or yung school nyo na mismo gusto nyo ma-feature dito. You're all welcome. At walang bayad ito. To be featured here. But of course, we'll try to accommodate as many schools. No? But we will select. Mahaba pa naman. Ilang bang months ang ating season 2? Matagal-tagal. So, just send us your suggestions, nominations, or kayo na mismo mag-volunteer. And of course, another segment that we will introduce this season is the serious side naman of things. No? So, itong segment na tatawagin naming Deep Dive, ito yung segment na hihimayin ni Doc D ang mga issues and we will ask her perspectives on matters that really require Hindi ka makasali dito. Tayong dalawa to. Actually, dalawa ba kami? Hindi kasi... Hindi, gusto ko ikaw lang eh. Para makikinig lang ako sa'yo. Oo. Attorney E, parang feeling ko, the whole time, sa usapang ed, itong ginagawa natin eh. No, hindi lang natin siya tinawag na deep dive, but that's what we did. Akala all ko this kaya time. DD yan eh. Deep Dive Doc D. Hindi ba? Hindi. Oo. Ano talaga siya? Or kasi diver ako na. Nox. Nox. Wow. Naipasok ka. Usapang EdLight agad. So,
Ang ano mo dyan is, dati ginagawa na talaga natin to. Ngayon lang, naisip kasi namin, yung, of course, mga staff namin, sina Cyrus, sina Lottie, of course, Allen, who's always brainstorming with us, we realized, gawa tayo ng ibang segments para hindi lang puro ganitong discussions. Kaya naisip natin yung mga school flex, EdLight, Balitang Ed. At saka napapansin nila, kahit meron tayong mga guests, tinatanong natin, gigil tayong sumagot sa tanong natin. Oo. So binigyan na tayo ng part to give our own opinions. Pero kasali sila doon sa deep dive. Kasama. Oo, kasali. At saka yung ating mga guests, i-deep dive din natin sila. I-deep dive din natin. So that's so in that segment, we will give our own opinions. So ano pa? Pero dito, Dami, dito rin tayo magbibigay ng sarili nating opinion sa final say. So, at the end of every podcast, dito namin ibibigay ang aming concluding words and then some insights about the episode. From the episode. Parang yan ang pinakamahirap na part. Hindi tayo lumalanding sa final say. So ngayon nilagyan na nila ng pangalan para final na talaga. Kasi kadalasan, sabihin final na. Kung Pero ano kasi sinasabi mo. Kaya Kaya puro pahabol sinabi sa'yo, final say. Kasi sabaw na ako pagka ganito. Tama naman ang set namin. Very fresh. Very morning show. Oo. Pero Ito yung morning evening. show. Itong morning show sa 7 p.m. At kakulay ko ang background. But I'm very, very excited about these segments. No? And talagang ngayon pa lang, no, all of March na plot na natin no, kung sino ang at anong magiging takbo no, ng ating usapang ed. Pero siguro may isa dito na hindi natin nalagyan ng segment, but we also plan to do, no? Last season 1, we did this with CAP NCR. I think we can do it more often. We will do Usapang Ed Live in assemblies of schools and school associations. No? So for example, sa April 17, Sa April 17, sa PopSCU. sa PopSCU. Oo, Batangas. Sa Batangas kami. Sa University of Batangas. Oo. So doon kami and nandun ang Usapang Ed and then siguro kahit mga 15 minutes magla-live kami doon. But there are some schools na parang gusto nila buong or there are some associations no like Knopsville no. Kinausap na tayo ni Dr. Ray Faustino. Isang buong assembly, sa buong assembly niya, meron magkakaroon ng segment ang Usapang Ed. Yun. So parang puno na yung March natin pero mag-suggest kayo, no? Marami pa tayong pwedeng mapag-usapan at ma-feature. Actually, excited ako sa Monday, no? Kasi sa Monday gusto na namin i-announce sa inyo na actually, dapat Monday, Thursdays, no? Itong Usapang Ed. But our next episode will not be on Thursday, but it will be on Monday. That's on March 16. Tama ba? Monday, March 16, no? And that will be, we're very excited to do this. Where will we be on March 16? March 16, nasan ba tayo? Pupunta tayo sa, susugod tayo sa TESDA. TESDA nga pala. Yun. Wala na diba? ako sa isip Pupunta ko. tayo sa TESDA. TESDA. So, yung Akala ko aming March- secret. Oh, hindi. Gusto ko na i-announce yan kasi co-combine natin lahat dito. Meron siyang TESDA Flex to eh. Diba? We'll ask TESDA about its program. Ay, exciting Yeah. yan. At And ano, then, medyo EdLight then we will ask Secretary Benitez. Baka meron siyang gagawin doon na pagpapakita siya ng skills. So no less than Secretary Kiko. Right. Oo, ang pang certification. mga kasama natin. Dumadami ang mga bumabate, Doc D. Sige nga. Oo, si Lorna Murillo, watching from SPCT, Toril, Davao City. Hello sa iyo, Lorna. And tulungan mo ako Ito mag-greet. from DYCI. I think this is Dr. Yang. Ano? Good evening po. Dr. Yang, Renen ano? Bantilo. Okay. Si Renen. From Zion Christian College, si Jovi Kapili Sikat. Good evening. Si Fernanda Munsayak Santos from LCJCA of Nueva Ecija. Hello sa iyo. Ano yung LCJCA? Ano yung LCJCA? Hindi namin kabisado lahat ng ng abbreviations. Educare College. Type mo naman ng para makilala ang schools niyo. Please type the full name. Oo. Ito si Emel Dinan Padilla. Wala tayong salamin. Motas. Educare College Incorporated. Educare Palayo College. ang phone. Palayo ang phone eh. Kasi di mabasa. Ako doble bista eh. Sino pag nandito? Nakikita ko si
Brian Pasqua from the PAC National Secretariat. Brian, ano tayo? Cross-post tayo on Monday pag nandito si Secretary Benitez. Secretary, oo. Si Yan, cross-post Ines. natin sa PAC. Oh, si Ines Annie Ferrer, Binambang. kilala ko to, si Annie, my daughter. Wow, she's here. Wow, supportive daughter. Tawagin na nga yan dito minsan. Oo nga eh. Proximo. Oo, pwede. May ganun tayong Bring your si child to Rafa. work. Dala mo si Rafa. Dala ko si Oo. Rafa. Parang Gawa baby tayo ng lang eh, no? segment. Bring your kid. Bring your kid Nanonood in the din si studio. Rafa. Ayan, Oh, binigay ayan na. niya. Mm. Oh, that's nice. Little Child Jesus Christian Academy. Sa Nueva Ecija. Oh, that's nice. Oh, ang laki ng Nueva Ecija. Ang daming eskwelahan dyan, ha? Si Christ Aton Dikia ng Phil Saga High School Foundation Incorporated. Buo ka agad. Ayan, dapat mga ganyan. From the Diocese of Dumaguete, from St. Andrew's College, Rizalina, Patriarca. Uy, may ba, ano to ha? Kasi there is now NIR, right? So, meron ng DepEd NIR. Meron din PAC NIR. Nasa Silliman University kami. Wow. So, pagdating ng, yes, we set up our regional secretariat there. Okay, yung mga iba, humahabol pa. Mamaya babati natin. Benji Sonajo is here Si from Benji, San meron pa. Beda. Or from San Beda, of course. At sino to? NDBGF Furio. Pangalan niya yun, hindi abbreviation ng school. From La Consolacion College, Manila. Uy, kilala ko to. Miss Daisy Furio. And of good course, evening po. kasama natin last week, si Edwina Arceo, Edwina. yes. Hello, from Proverbs Edwina. Vale School, Angeles City, and San Fernando. Baka dapat ito, tawagin na natin dito si Edwina. Maraming fans ito eh. Hindi, ito nga yung dapat nag-usapang ed Dapat tayo. nag-usapang ed. Oo, Sa Clark, oo. last week. Oo nga nakakatuwa nga. Of course, si Daming tao. Marlu. Oh, late ka ngayon, Marlu. Usually, nag-uunahan kayo ni Royce eh. Oo nga. Marlu, late ka Marlu. Pero ano yan? From Hillcrest. Nag-usap na tayo ni na Dr. Faustino. Meron ng Hillcrest dalawang events ng Knapsfield. Gusto niyang pumasok ang usapang ed. So, we'll be happy to be there. Okay, so, Yan, okay. continue with all your comments. We're monitoring para if you have suggestions nga on all of those episodes, episode segments that we will be introducing. Lalo na yung School Flex. Kung meron kayong gustong i-nominate or gusto yung i-nominate yung sarili niyong eskwelahan, pwede naman. And then Nominate yung ating sarili niyo? EdLight. O baka meron kayong talent, yung mga school presidents na nandyan. Royce, mag-isip ka na ng talent. Royce at saka Edwina, kailangan kasali kayo dyan. Or meron kayong ibang passion aside from Uy, si Benji managing a Sonajo, school. grabe ang talent. Ano? Grabe, hindi kayo makakapaniwala. Ano ang talent niya? Oo, basta. Pag tayo Wala bang nagpunta clue? ng San Beda at nakita nyo ang talent ni Benji Sonajo, Benji ha, super, di ko alam kung natutuwa ka na Sinasabi mo? ano yung sinasabi ko doon na may talent ka? Baka secret lang ba natin to? Wala na, nakabro. Sa bagay, tayo lang naman nag-uusap dito eh. Oo nga konti lang ang nanonood. Pero this should be exciting. Okay. So, in the last several months na hindi tayo nag-season 2. Nag-season 1 episodes. So what happened? What happened in the education landscape? So sobrang ba? busy. Sobrang busy ka? Sobrang busy eh. Oo, laging busy. Nakakapagod na. Pero, nakakapagod pero hindi nakakasawa. Ano ba? Unahin ba natin from December or itong, parang mas madaling tandaan itong recent? Itong very recent. So, very recent, no? Siguro sa mga nandito ngayon na very much concerned about next school year, 26-27, and all the DepEd announcements, and then of course the issuances. I think very recently lumabas na yung sa strengthened senior high Yeah, school strengthened senior na it high. will be for implementation in school year 2026-2027. Alam mo, may nakausap ako na isang school head. No? Sabi niya yung strengthened senior high. Di ba lumabas na? Pero yun, so we were saying strengthened 11 for implementation in 2026-2027.
And then yung inset na gagawin natin ngayon, at saka lahat na nga, no, nakikita ko yung mga initiatives ng iba-ibang organizations at ng DepEd na talagang mapag-usapan na at makapag-conduct na ng trainings. Pero anong balita doon sa 3 grading periods or tawag niya, trimester? Pero I think 3 grading periods, basic ed. Better to say 3 grading periods kasi nagkakaroon ng conception na pag trimester, tulad ng ginagawa, for example, sa college ng say De La Salle University, iba yung subjects mo per term. Right. Dito sa basic ed, syempre the same. Same school year. Same school year yan. Instead of 4 grading periods, the proposal is that it becomes 3 grading periods. But there are some schools na as of the moment, yan na talaga ang ginagawa nila. Kaya nga ako actually, my opinion there is, encourage kasi para merong flexibility, discretion pa rin. Kasi currently nga, may mga schools talaga na 3 grading periods na matagal na. May iba nga nag 3 grading periods, bumalik sa 4 grading periods. So, I don't know kung ano yung proposal Well, gawin the first sa lahat. time we were discussing this with ASEC Jerome Buenviaje and Director Magsalin in a meeting, the idea really is that in school year 26-27, it will be, I suppose, optional, who will implement. And then eventually, it should be everyone implementing the 3 grading periods. So, but again, for consultation pa yan. It's just that medyo dulo na kasi ang school year na to at mag-uumpisa na tayo ng next school year. So, I think maraming schools ang nagsasabi na parang they should be allowed to just continue with their 4 grading periods in school year 26-27. At ako siguro to our friends in DepEd, siguro pakisilip na rin kasi kung kailangan ng batas para gawin ito if you want to make this mandatory. Kasi sa ngayon walang batas eh. Merong batas kailangan na... ba yan? Batas yan? Yeah, kasi ngayon actually meron tayong school calendar that requires minimum number of days. That there's a law. Now, if we will make it for everyone, I think it would require a law. Kasi hindi pwedeng... you cannot disrupt and mandate everyone without a compulsion of a law. Yun ang palagay ko. I think, of course, they will still revisit this. Ang kami naman sa PAC, naging concern namin is this, we already actually developed the curriculum guides. So actually the curriculum maps, based on the curriculum guides na 4 grading periods. Nagawa na namin ng grade 7, nagawa na ng grade 8, at ginagawa ngayon ng 9 and 10. So pag yung 4 grading periods magiging 3 grading periods, even while the competencies will be the same, syempre 3 hati na lang. Right. Well, hati ba is a correct term? Parang 3 grading periods nga ang mangyayari dyan. So even the curriculum maps, which we already drafted, magre-revise din yan. Right. Tapos ngayon, because of talo na ako dito ngayon sa looming energy or fuel crisis brought about by the war in Iran. So of course, magkakaroon ng impact yan. Kung parang sabi, mga 6 months pa raw ito mangyayari. So, ano rin ang maging epekto nito? For sure, reduced class days. Sa ngayon, reduced work week, no? Yeah. In government, including DepEd for non-teaching. Pero I think dapat pag-isipan din ito. Kasi yung 3 grading periods, mas maraming school days yan. Di ba? Yan ang mangyayari. Well, actually, ang thinking ko dyan, it's not the school days which should be compromised in case there will be this crisis situation in terms of the prices of oil shooting up, etc. But it will really be going back to like what happened Hybrid. during COVID. That we can do modalities other than in person. Allowing learning to continue. Dapat mas magaling na tayo ngayon. Babalik na naman tayo doon. Kaya nga nung narinig ko yung announcement from Malacanang encouraging government agencies na 4-day work week, and then DepEd also came out with their own issuance of the work week. Na-imagine ko yung mga eskwelahan na you will also have to, I think, in a way, go back to making sure learning continues even if it's not all in person. Sa ibang mga kumpanya kasi, isa na dyan, yung PAC, never kami bumalik sa 5 days. After the pandemic. Yeah. Talagang na kami. Merong may work from flexible home. na, yung namin, work modality namin. I think that's really, to my mind, the way to go. With technology pa nga It's not as if naghihintay ako ng krisis. Pero kasi may teknolohiya na pwede naman talaga. Yeah.
I think, syempre, mahirapan din yung public school natin, no? System na naman. No? Oo. Pero, I think we will do better this time, just in case. So, wag naman sana magtuloy-tuloy yung crisis, pero I think we are better prepared. When I say we, lalo na yung ating mga private schools. No? Kasi lalo na pagka nagsimula na yung summer, di ba, mainit na naman. No? So, of course, walang aircon, hirap ang transportation, nagtitipid ng gasolina. So, I think we also have to prepare for that. Ano pa ba? Ano pa ba mga... Nag-comment dito, no? Si Benji Coloma from San Beda rin ito, no? Career planning and Another development Benji. is a vital component of the strengthened senior high school curriculum as it equips students with the guidance necessary to make informed and purposeful career decisions. Maganda to, no? Naka-incorporate siya sa senior high school curriculum. At ito ay responsibilidad, according to Benji, no, that extends beyond the curriculum offerings and calls for active advocacy, collaboration, and sustained support to ensure that every learner is empowered to plan meaningfully for their future. Nakakatuwa, no? Kasi we're able to develop the curriculum relatively well. No, it's always the implementation, Always which the becomes very implementation, yes. problematic. No, that's why we've always maintained this, no, even with all our quality assuring initiatives. Isa lang ang curriculum sa mga areas na tinitignan. Ang area dyan ng faculty, supervision, instructional supervision and leadership, yung area ng institutional planning, area ng budget, lahat yan. Yes. Will make sure na makaka-implement ka ng maayos. Right. Oh, at alam mo, napansin ko doon sa mga schools na currently implementing or matagal na ng 3 grading periods. Integrated. And of course, this will also, I think, will have a great impact sa mga implementation ng reforms. If you have an integrated school, ibig sabihin from kinder to, lamang sila Kasi planadong mabuti, coordinated lahat ng levels. Maganda yung inopen mo na topic na yan, no? Kasi nung inaaral natin, alam niyo lahat ito, no? Kami ni ERAP, very active kami dun sa policy group ng both COCOPEA and PAC para dyan sa K-12 voucher. O yan, maraming may gusto ng topic na to among the private schools. At palagi naming sinasabi doon na kailangan naman talaga magkaroon ng subsidiya sa K-6. So, nung inaaral ng PAC at ng DepEd, lalo na yung GAS, no, na talagang kapartner namin dito, nakita namin na ang daming private K-6 na stand-alone. 5,500 pala yan. In other words, yan yung mga palagi sinasabi, walang suporta ang gobyerno. Kasi nga naman, ang suporta nasa junior high at senior high. Yes. So hindi ka mukha, for example, ng isang, say, San Beda, na meron siyang 7 to 10 at 11, 12, meron din siyang K-6. Pero at least sa 7 to 12, may support. Yes. Pero meron palang 5,500 na private na talagang K-6 lang. K-6 lang, oo. Actually, galing ako sa Bicol. Last week lang din. May mga ganun. Actually, madami. naghihintay sila. Interestingly, naghihintay sila ng expansion ng subsidy sa elementary. Pero for the longest time, wala talaga silang government. Pero yung sinasabi mo nasusurvive kanina, sila. that integrated actually is very advantageous. Right. Ngayon naiisip ko, kung ako pala standalone K-6, magpa-partner ako sa mga 7 to 12. Right. Kumbaga, parang if we will look at the seamlessness Yan. of Seamlessness. the learning progression. 'Di ba? Hahanap ako ng pwedeng pagdalhan ng mga estudyante ko para what I prepared them for foundationally sasaluhin. Tsaka better coordinated. Siyempre, pag-design ng curriculum. Sabi rin ng isang nakausap ko na isang private school administrator, yung pag-shift to a 3 grading period setup, ang dyan, very important. Saan mo gagawin yung paghahati-hati? Yung pagka-cluster. Otherwise, pag hindi magaling yung magdi-design ng curriculum, baliwala din yon yung pag gagawin mong 3 grading period. So, I think it really helps kung integrated nga yung school kasi hindi nagkakaroon ng conflict Isa lang ang isa lang nagde-decide for all, no? Natatrack yung student experience, di ba? Pero yan, tall order yan. Tall order. Mahirap talaga. 5,500 yan. Yes. Na nagtayo lang ng K-6. At exit na nila yung 6.
Actually, nakakapagtaka, no? Or hindi man nakakapagtaka, pero in a way, magaling sila, no? How they are able to survive without, yun nga meron ng subsidy, hirap pa eh. So, ibig sabihin, pag maganda rin talaga yung programa mo, pupuntahan ka rin ng mga parents at mga estudyante. Now, may question dito, no? Ang tinatanong niya ay yung billing documents ng TSS. And if it is affected, assuming merong incomplete requirements, ang answer ho dyan, yes. Alam niyo, we just saw the report from the Commission on Audit na 98% of our schools are compliant sa GASPE. Very good news ito. Na sabi nga namin, the participating schools in the current school year, 25-26, because of all of the initiatives, no, of DepEd and the PAC, no, to ensure compliance, nagko-compliant schools. 98%. And part of the compliance are really, documents, no, na example, yung tax declaration, etc., etc., and even GIS, the usual audited financial statement. Kasi gusto natin, ang mga eskwelahan, syempre good standing, no? Right. Bago magbigay ng pondo ang gobyerno. Ang pondo ng gobyerno, na pera ng bayan, di ba? So, ang appeal ko no, sa ating mga eskwelahan, ayusin natin ito. Kasi it's not as if, a school is really a private enterprise. A private school is a private enterprise. And you will have to submit all of this, submit all the regulatory requirements of agencies. Reasonable naman. Yes, yes. Oh, hindi naman actually to something new. Hindi naman something new. Of course, kasi it presupposes that before you were able to get the recognition or permit from DepEd, number one, nakapag-establish ka, no, sa SEC ng maayos. Dapat syempre meron kang permit from the local government. You pay the proper taxes if you're proprietary. So lahat naman ito kasi if you are cutting lines, yun ang di ba? Or you're able to cut lines, cut corners by dealing with this di ba? And you were able to escape that. Dapat hindi na Dapat or actually kahit nga hindi ka monitor, dapat di ba? You see to it that you are compliant. Ngayon, at least pero na rin tayong mechanism to check whether our schools are compliant. So, pero so yung sinasabi natin na yan, na compliance ng mga schools and all, may issuance na ilalabas ang DepEd very soon on this. And this is on the senior high school recognition process. Okay. No, ito yung matagal na hinihintay. pinag-uusapan. Oo. Yeah, so hopefully nga lumabas na at matagal lang. Pero yun ang isa pang ko. So kasi habang wala pa yung senior high recognition, meron namang permit Di ba? Merong permit phase. Ang nagbibigay din naman ng permit is Department of Education din naman. So, of course, we understand na pag sa yung recognition, it is more or less permanent, diba? Tapos talagang may quality assuring. Pero may first level permit So, parang mahirap din tanggapin na parang nagsulputan lang yung mga yan na parang as if walang government control, no? Or walang quality control. Pero kasi meron permit DepEd din nagbibigay nun. Di ba? Parang natuwa ako sa term mong nagsulputan. Nagsulputan parang nagulat din yung DepEd na nagsulputan. With all due respect, sila rin nagbigay. Baka di ba sila nagulat? Hindi nga nagulat. Just so of course, we all know that from permit, we proceed, no? To recognition. Kasi assuming lahat ngayon ng bago, yung wala pang recognition nung the time na nagsimula ng senior high. So, naka-permit pa rin sila ngayon. Ibig sabihin, lahat sila lahat naka-permit. Naman, naka-permit. Kasi wala pala kasi nga, wala pero at least kasi yung dating meron silang at least hanggang junior high, alam mong kahit paano. Ang sinasabi natin yung biglang nagkaroon ng school na wala. Okay, so doon tayo sa, sige. So define Sumulpot. natin yung nagsulputan. Okay, kasi yung mga senior high natin siguro mga 4,500 yan sa buong Pilipinas. Marami dyan, more than 3,000 of this. Siyempre, meron naman silang K-10. Yes. Either K-10 or 7-10. Yes. In other words, or meron silang college. Yung ibang college and then senior high. Right? So in other words, nandiyan na yung mga eskwelahan. And that gives us some confidence. Na yung mga eskwelahan na yan, hindi naman sila fly-by-night. Right. We don't say that those who are which are standalone senior high are fly-by-night. Yeah, hindi It's just na, that wala sila talagang evidence of, a track record of existence. And we're not naman, nothing against yung na hindi naman natin gine-generalize na porke senior high ka lang
fly-by-night, low quality. Kasi in fact, marami rin kasing tumugon, di ba, sa panawagan which is tama ng naman. gobyerno noon dahil hindi kaya lahat sa public school system. Invited the private sector to establish. So, tama naman, tumugon sila dun sa hamon Correct. na So yun. ngayon, yun ang pagtutuunan ng pansin. Right. Sa recognition process. Of course, no, we'd like to, of course, commend the current DepEd. Kasi gagawin nila to. Yeah, ngayong yung hindi magawa-gawa Kasi nung 8 taon na to na oo. hindi nagawa. So, hinihintay din natin yung final issuance nito. And then after that, we expect that the process of recognition will be implemented in school year 2026-2027. Kaya parang sobrang saya ng 26-27 eh. Yes. Nandito yung strengthened senior high, nandito yung senior high recognition, nandito rin yung mga changes in GASPE implementation na ilalabas din yan ang DepEd order on e-GASPE at i-discuss yan sa mga orientation conferences. Meron ako isa pang wish Kala wish list ba yung sinabi mo? Meron akong sana during this time din yung manual of regulations na sana mailabas na kasi mahirap yung kung may mga reforms tayo, it cuts across yung matters on operation ng isang private school. So kailangan hindi pwedeng piecemeal, no? Actually maganda sana na habang ini-introduce. Bago sana na-introduce ito mga to sa senior high school curriculum, strengthening, tapos itong pinaplanong 3 grading periods. Sana talaga yung naayos na yung manual eh. Kasi yun ang talagang marami kasing like when you introduce something, 'di ba? Parang a specific aspect lang ng operations or curriculum lang. Of course, maapektuhan ng iba eh. So, hindi pwedeng pa-isa sana. And, ang tagal na rin namang 8 years. 8 years na rin ng nabilang ko yan. discussion. 8 years. Oo. Ilang beses na rin na tayo na Lahat ng nag-appear, meeting. Correct. whether in a big group, small group, exclusive group, lahat. And wala rin naman tayo pang naririnig na feedback from, sana kahit paano kung hindi pa mailalabas yung revised manual of regulations, at least man lang yung feedback sa mga positions na in advance natin. But we're hoping na, kasi yung recognition nga magagawa during this admin. I don't see any reason why hindi yung manual, lalo na, talagang the momentum is here. No? Lahat ay focus sa reform. So, may lalabas siguro yan. lahat naman ito, very obvious siguro because we have DepEd right now na very reform-minded. And I say this as a matter of fact kasi siguro hindi nyo nakakalimutan, the current secretary was a member of EDCOM too. Right. Commissioner siya doon and representing the Senate until he became DepEd secretary. That's why everything that, EDCOM was releasing as recommendations, talagang, DepEd naman is trying its best. Oo. So yun na nga, isa pa yun. No? Recently, EDCOM released its report. The final report. Final report. The turning point. Oo. And then may extension din. Kakasign lang, no? Ni President. Pag hindi natin sinunod yung recommendations ng EDCOM, maglalabas sila ng pang-sunod na libro, Turning Back. Sabi ko nga nung unang lumabas yung turning point, yun talaga sabi ko, it's very optimistic. And of course, that's the attitude that we should take. Ano pa ba? Alangan namang we're not optimistic. Alangan namang we do not want a turning point. Right. Because as of now, and the last several years, we've seen the steady decline, right? Alangan naman na hindi ka mag-turning point. Yeah. At ang isa pang napansin ko sa current leadership ng Department of Education, I observe, I don't know if this is accurate, but what I observe is ang focus nila, yung mga reforms or at least foundation of reforms, future reforms that will survive administrations. Like a lot of partnerships, no? Yes. Revisiting yung mga foundation of all of these programs. So I think that will really So last week nagkaroon ng regular meeting ng PAC convened by the secretary. It was in Davao City. Kay Father Carrel. Yeah, at ang maganda Senedo dito Davao. na naidugtong ang isang meeting with private school leaders, especially those coming from the region, and of course yung organized yung Davao Association of Catholic Schools. So I see that as very welcome kasi nakikita mo na nag-engage. Nag-engage ang DepEd.
Oo, para talagang makuha niya ang position, ang sentiment, 'di ba, ng private schools. Yeah. At so ilang ano pa, ilang pa Okay, natitira? so yung tatlong bagay na yon na napag-usapan natin kanina, yung senior high school curriculum, yung ilalabas na senior high school recognition, and then yung sa senior high school curriculum kasi isa sa pinakamalaking changes dyan yung work immersion. Work Na, immersion. oo, na there will be more hours for work immersion. Yan ay part of webinars na gagawin ng PAC very soon. I'm just asking for a copy of the slide so we can show it. I'm asking Red to send it to me now, Red Gallego. And then we also will feature these same speakers dito sa Usapang Ed. Oo, Okay. kailangan natin itong mapag-usapan. No? Kasi ang work immersion, isa yan sa naging malaking, in effect, criticism sa senior high school program na yung mga estudyante, pagka-graduate ng grade 12, hindi naman certified. Therefore, hindi work ready. Hindi rin work ready. Yeah, magandang ang pag-usapan natin yan dito. So, ano pa bang mga hindi na, alam mo ba yung mga, ako lang personally, I think doon sa mga napag-uusapan na reforms, parang left out yun, no? I think discipline is important. I think they should also, nabanggit ba yan sa parang hindi masyadong nabigyan ng ng space dun sa mga like EDCOM, I don't know kung kasama doon. It's more of child protection, of course, is something they have to update. Yung bullying, napalakas naman yun. But I think yung talagang coordinated focus on character formation, because I think meron din tayong ganyan, may crisis din sa discipline. Ayan ang napapansin ko. Kasi alam mo, like while we are talking about mga deficiencies, proficiency ng mga estudyante, hindi na pag-uusapan yung yung lack of discipline, lack of values formation. Now, halos every day, tingnan mo sa news, merong biktima ang estudyante or estudyante ang bibiktima. Parang, wala na bang... Ako naman, ang stand ko kasi dyan is, even while we think the school should definitely ensure that it has a very strong program on values formation and all that, baka naman yung ginagalawan ng mga, of course, kabataan community. ngayon. Oo, hindi rin siya, it does not give, it's really not an environment that allows these kinds of values of, say, respect. Correct. Kasi alam mo, ako ang theory ko is yung supportive na environment or yung parents, supportive environment ng bata na nagpupush sa kanya na mag-aral, yun, okay yun. Pero yung halimbawa na nag-aaral, hindi naman supportive lahat, pinapaubaya na for example sa gobyerno, sa public school. Ayun, parang I think we need to, the school should step in. Yun ang ko. On that issue. Otherwise, napapabayaan ng pag-aaral, napapabayaan din ng disiplina sa kanila. I think that goes hand in hand. Hindi ka pwedeng magaling na estudyante na wala kang disiplina. I don't believe in that. It will not happen. It will not happen. Oo. So, kasama yon. Kung disiplinado ka, ibig sabihin, masipag ka rin mag-aral. Oo, pero pag ganyan, ako, lagi ko naman tong comment, and up to now, I also say this, ang hirap maging ang hirap maging teacher. And then, ang hirap din mag-run ng isang eskwelahan. Correct. Kasi itong responsibilidad mo to Diba? It's really not just about content areas. Yes. And making sure you have very high ratings, a very high assessment scores for NATs and even PISA if you're PISA participating, Pero talagang, grabe yung sa values formation, mabigat siya. Yeah, and it also it's directly connected with accountability. So yung like for example, mass promotion, of course walang ganung policy. Pero yun ang nagiging unintended consequence. Kung wala tayong courage to fail, that's also part of 'di ba? Demanding accountability. Kasi bumagsak ka, nag-fail ka, you have to reform. So part yan ng discipline. Kung hindi mo magawa yan, you cannot empower, our system does not empower teachers to do that. Malabo rin na makapag-expect tayo ng discipline. I think if there's an area na pwede pa tayo mag-focus in the coming, the last 2 years of the admin,
I think yan ang dapat mag-focus. Sinabi rin ng presidente yan, di ba? Yeah. Actually, ito, para lang masagot ko itong mga tanatanong ng mga nandito, sina Marlu, at saka yung mga ibang nangungumis, sa Rizalina Patriarca. Ngayon ho, ang discussion pa rin ay yung sa K-12 Private Basic Education Voucher Law. So, nasa Senate pa rin ho yan. Kakasubmit na naman natin ang position paper last week. Nagba-back and forth ho tayo with them, no? Para mapabilis ang pagpasa ng batas. Hinihintay ho natin yung batas. And we probably will also have some discussions on this in the future episodes of Usapang Ed. And we hope we can ask si Senator Bam or even Senator Gatchalian to help us here. Or Kong Roman. Si Kong Roman ho kasi sa House, actually pasado na to. Pasado na. Pasado Oo. na tayo sa House, dito sa K-12 voucher. Yung sa Senate ang hinihintay. And then eventually, by CAM. Pero ang good news, priority ito nasa ni President Bongbong Marcos. So mangyayari ho ito kahit sa mga ibang forum na nag-a-attend ako. This will happen. Nasa listahan ng LEDAC. No? Oo, nasa listahan priority ho ito, bill priority ito. So, maipapasa ito. So, I think Maipapasa ang pinagtutulungan ngayon is paano tayo makakapagpasa ng talagang law that really answers all possible issues, hindi lang yung current issues that we encounter in the implementation of the programs, current subsidy programs. So, pero kung titingnan natin, so ako, whenever we are invited, sabi ko, sige, timeline tayo. So definitely, hindi 26-27. Definitely, hindi siya wala na. 26-27. Kasi hintayin mo natin pumasa yung batas. After that, implementing rules. After that, kailangan budgetan, right? So we will walk you through all of this. We'll be with you, giving you updates on all of this. Pero anong good news sa atin? Number one, pumasa na siya sa House at dinidiscuss siya sa Senate at makikita natin ang support ng mga senators for this. Number two, priority bill siya ng ating presidente. Yung Mas dalawang mabilis siya, yon, oo. talagang good news yon. Ako nga sabi ko, sana sa SONA, pirmado na. At wala pa akong narinig pala na kontra. Wala namang kontra. Tsaka maraming versions. So, ibig sabihin, the support for that bill is also very strong. It's just a matter of details. Now, for example, Details. isang detalye na pinag-usapan dito, alam mo rin to, Attorney Erap, I think may utang pa tayong letter about this, no? Oo. Na parang ang objective ba nito ay to decongest or on top of decongesting, kailangan maging objective din yung public-private complementarity Yes. and ensure sustainability of the private schools. Empowering parents and students' Oo. choice. So may mga ibang objectives na gusto natin pumasok dun sa polisiya ng voucher. Kasi ito laging sinasabi ito in many discussions. Kung hindi na ba congested ang public schools, wala na voucher? Dapat Ang hindi. sagot di ba? natin, no. Oo. Therefore, ano saan natin siya ilalagay? Sa statement of policy na yung voucher ay hindi lamang pang decongest ng Yes. public school, pero ito ay to promote student choice, to empower both students and the parents, and to operationalize public-private complementarity. Ako naniniwala ako doon na yun ang tama. Hindi pwedeng malimit tayo sa objective ng decongestion. Kasi by implementing this consistently, whether there's congestion or not, actually avoids congestion, di ba? Kasi pag tumigil ka at some point, after you have determined na wala ng congestion problem, babalik pa rin tayo doon. No? So, dapat tuloy-tuloy yun. At hindi lang yun dapat ang objective kasi nga matagal na rin pinupush yung complementarity. Dapat ang public and private sectors in one Philippine education system, dapat nagko-compete sila in terms of quality, not in terms of the right to share in the government resources. That's right. Oo. Ayan, ang isa. Actually, Ano pa? yan? Pero hindi naman very yan well eh. written Oo. yan sa Right. DO6 2024. The mixed education system, di ba, of public and private, and how DepEd is operationalizing, articulating the principles of complementarity. So sabi ko nga, it's just a matter of operationalize. Kumbaga, makita siya sa mga polisiya, sa mga practices, sa mga programa, na ganun talaga ang pananaw. Ang isa pang, I think ito ay na-articulate din natin sa ating position, no, na pinadala natin sa Senate. Ang gusto rin sana nating ma-focus is yung programa na katulad nito, hindi lang ito to improve the quality of schools in the private
sector. Kasi ang makikinabang nito the entire Yeah. entire basic education system. So dapat hindi lang yung mabibigyan ng subsidy sa private schools ang titingnan, ang i-monitor. Dapat i-monitor din papaano nito natulungan yung public schools. Dapat papaano nag-improve. So dapat halimbawa ikaw ay DepEd school dun sa area na merong mga participating schools sa voucher for basic ed. Dapat mapakita mo rin na dahil sa decongestion or dahil sa, 'di ba, more focused resources ninyo, dapat mag-improve din yung ang outcomes ng estudyante nyo. Hindi lang yung nabigyan ng subsidy, dapat public. So, yun ang gusto natin sanang ma-incorporate din sa batas. So, tingnan niyo buong Actually, system. yun naman yan Sector. isa sa naging recommendation natin, ERAP, na natuwa ako dito, na parang ina-adopt siya, is that very clear yung articulation that DepEd should ensure quality of both public and Public private. and private, yes. Oo. Kasi minsan ang pagkakasulat, because the law is meant for private schools. Parang yung para bang, dahil binigyan kayo ng fund, yung private school, so ito ang mga very strict yung sa inyo, parang hindi, magiging magkakaroon ng imbalance, no? Ang focus is doon sa binigyan ng funds. What about yung public? Dapat nag-improve din yung public school system dahil sa totoo lang, yung binigyan ng funding, di ba? Ito nga sabi ng mga kaibigan natin sa private schools, yung binigyan natin ng funding na private schools, ng government, hindi naman sila actually tinulungan lang. No? The government is helping them to help. No? The government, di ba, in fulfilling its duty to educate. So, tayo nga ang tumutulong sa gobyerno eh. Di ba? Sa pag-implement. Yeah, or looking at it in another way, pinagtutulungan talaga natin to kasi di naman trabaho din ng gobyerno lamang. Because I always call this private schools as a contribution to nation building. Right? So, kaya nga kapag hindi binibigyan hindi natin sinishare ang burden. And sharing the burden actually means getting more students, no? I mean, having higher student share, that's sharing the burden. It's like, our role in nation building is also, in effect, limited. Yes. Diba? Kasi pag tinignan natin yung data, lagi rin natin itong pinarepresent, alam nyo ba, nasa K-6, 8% lang nasa private, 92% nasa DepEd schools. No? Kaya talagang at the foundational level of K-6, 92% are in public schools. Yeah. Kaya talagang kailangan magagaling ang public schools natin. Right. The same way na magagaling ang private schools natin. No? Kasi kawawa naman ang Pilipinas. Tsaka yung focus ng resources sa kanila na. At tsaka yung pang isa, na sa isa pang dahilan na bakit talaga it's about time na we expand the subsidy to elementary. Elementary lang natira eh. Hanggang college meron na eh. Di ba? Or, di ba? Na meron na rin nag-react dyan, ha? Oo. Na parang nagbibigay tayo ng maraming subsidiya sa senior high, for example, sa voucher, tapos sa college. Yung mga bata hindi tumatawid eh. From grade 3 to grade 4, ang taas ng dropout rate. At pag tinignan mo yung buong data from K to 6, 6 to 7, meron na naman attrition dyan. 10 to 11, ganun na naman. No? Ang laki. No? We have the exact, all those figures we present during conferences. At makikita natin na very, very disturbing. No? Kaya yung TESDA mahalaga eh. Yeah, actually yun ang bale, pag nakausap natin si Secretary Kiko. Sa Monday. Oo. Nako, ito nga, dami na nang nagko-comment. Sobrang halaga ng TESDA programs. Yeah. Wala pa tayo sa TESDA, hindi pa natin napag-usapan. Tsaka ang higher ed, kulang ang usapan. Sabi nga nito ni Dr. Royce, yung MORFE, Manual of Regulations for Private Higher Education Institutions. O nga naman, hindi rin, mas matagal na yun, ha? 2008 pa rin ang huling version yan. So, ito naman si Benji Coloma, ang sinasabi niya, kulang kasi sa role models. Totoo din yun. kulang sa role models. Oo. So parang, ERAP, you were talking about values formation. Alam mo yung mga bata, and they always say this, alam nila pag salita lang eh. Like it's all words, right? Right. But they see that the actions are really not in effect, aligned with what the actual pronouncements are. Pag ganun kasi, failure yan. It's a failure. Nano-normalize na yung masamang ugali. Hindi lang yun. Tumatawa yung bata, ha? I mean, I always ask this of students nung nagtuturo pa ako. Natatawa sila kapag pa-ASCO accreditation at biglang lumilinis ang school. Natatawa ang mga bata dyan.
na biglang may halaman sa corridor, natatawa ang mga bata. Nilalabas sa mga, kitang-kita ng mga bata, no, na parang wala namang integridad. Nilalabas sa Ang mga ganyang bago, klase, no? oo. O, parang Overhead ngayon, projector. parang ngayon, hindi. Di naman, season 2 kasi, kaya bago yung carpet at malinis, di ba? Of course, you can also justify, very Filipino yung ganong trait. Pag meron kang bisita, naghahanda ka, di ba? Pero kasi, the students, lalo na yung current generation, are very strong ang mayan sa integrity, Right. 'di ba? Na they want their leaders not to be honest and to be genuine and authentic. Pero narinig ko na rin 'yan. At, ang mura ng mura hindi authentic. Hindi yan totoo, ha? Kasi Tsaka yung bastos. hindi yan authentic. Ha? Hindi yan ang ibig sabihin ng pa-authentic. Oo. Ganun daw kasi yan. Pag nagmumura ka authentic. Not true. Hindi totoo. Ganun ba? Ibig sabihin, yun ang natural mo? Ay, hindi. Pakitang tao lang kapag hindi ka nagmumura. Ang tawag ko dyan, mother tongue. Mother tongue mo ang pagmumura, ganun. Oo. Okay, so, Alam mo, marami pa talaga. Ang isa, nakalimutan ko kasi we spent time talking about basic ed. Pero yung higher ed, sana maimbita sino natin kaya? si Sino? Chair. Oo, Si Chair Shirley, I think it's about Sugurin time. na lang Oo. natin. Sugurin na lang natin. Oo, Chair Shirley, susugurin oo. ka namin na Oo, unannounced. Chair Shirley, pupunta kami dyan. Oo. Chair Shirley is our Marami good friend. siguradong Bago pa siya masasabi naging, yan. maraming sinasabi bago pa naupo. Hindi, maraming masasabi yan na initiatives. Akala ko marami na sinasabi na doon initiatives ng CHED. Kasi ito Oo. sobrang natutuwa ako dito sa kanila kasi nag-uusap na talaga. Oo. Before it was a lament. That Right. CHED, DepEd, and TESDA, they don't communicate. Oh, now, wala nang ganong lament, ha? Madalas silang magkasama na eh. Oo. And I think, and we have to talk a lot also about ito sa higher ed. Kasi yung mga pinag-uusapan na reforms, diba? At the early stages of education. Pero medyo matagal pa rin yun, yung nasa elementary ngayon bago maging part ng workforce. Diba? Matagal pa. Ang gusto natin marinig, no? Of course, sila Chair Shirley, sila sigurong dapat natin tanungin, what are we also doing, no, on that side? Yung almost there, no? Almost part of the workforce, yun ang mas urgent. Kasi kung if these students are also product of bad education system, ano yung mabilisan na para kahit pa paano ay kasi yung nandito na ngayon, nag-aaral ngayon in 2-3 years time, 5 years, nasa nagtatrabaho na. Yung nasa Leaders na workforce. sa business. Yung nasa workforce mismo. Yung nasa workforce. Oo. Nasa workforce na naging, na umabot doon kasi na mass promote. Ayun na nga, anong gagawin? Recall ulit lahat. Yeah, yung mga yan. So ang pag-uusapan natin yan with Kong Kiko and Chair Shirley. Importante yan. Oo, grabe. Kasi konti wala masyadong naririnig tayo doon. Pero sa Hina-highlight. akin talagang, ang first step really is admit it. Admit That there's a as a problem. matter of fact that we already have these Filipinos, I suppose, who are already right now, probably in college or probably even have joined the workforce, and yet they lack certain skills and competencies. So nasaan ang tamang intervention? For example, yung ginagawa natin na in-service training, like yun sinasabi, it should work, right? And for it to work, siguro I would imagine, kailangan, ang level of seriousness niya is diagnostic exams before the actual training, and then assessments after, and then follow through. Diba? Kasi kung hindi, walang lalim eh. Walang lalim. Magiging compliance, lang yan. Na naman. Ang culture. Oo. Dapat hindi. So, anyway, Dami natin bati sinasabi. tayo. Kanina Muna ulit. problema kanina ni Lottie to eh. Baka doon din natin matapos ang 1 hour eh. Na tayo pag-usapan. Oo. Alam mo si Lottie, lang siya eh. Warrior. Warrior. Ah. Okay, bati muna tayo. Si Alejo Santos watching from Little Child Jesus Christian Academy. Cabiao, Nueva Ecija. Hello sa'yo. Alejo. Widelin. Sino pa? To si Mitsu Franco. Si Glenn. Nandito. Si Mitsu Franco. This is the president of si Association Glenn. of Private Schools in Pampanga. Yes. Of course, si Ann Abacan. Maganda ring i-guess yan. Si Akala ko Ann maganda Abacan. rin si Ann. Si Mitsu. Maganda rin i-guess ang mga yan. Maganda i-guess. Marami silang pwedeng sabihin. Yung isa sa kanila, dalawa lang pala sila. Naku, baka mahulaan to. Nag-text pa nung nandun ang COA, auditor sa school nila.
And then, sabi ko, ilabas, pakita mo ang system, pakita mo ang documents. COA said, everything is in order. Ha? Nagulat yung COA. Ako, Ganito pala ka. na ganun, may billing system pala. Very organized Nagulat ang palang, COA, may PAC. student folders pala. Di ba? For the GASPE programs. So, okay. Time check. It's already 8:04. May ganun pala. Time check. Oo, Naks, grabe. ah. So, Teleradyo. ang next episode natin is not on Thursday. No, it will already be on Monday. Kasi On gusto Monday. talaga namin yung Oo. first episode na may guest, kay Secretary Monday. Benitez Oo. tayo. Oo. So, ang next, natin, So, ang next episode natin is with... Monday na. Monday na with Secretary Kiko na. Oo. So siguro sa season 2, no, kailangan makuha natin lahat yan. Secretary Benitez, Secretary Angara, and then Secretary- Chair Agrup. Groupies. Oo. Oo, maganda yan. Message na natin si Chair Shirley para sigurado makuha. Kung nasan siya, sabihin natin, pupuntahan natin siya. Yes. And even with Secretary Sani, no, kasi they really travel very often. I think they will welcome this. And it's and a lot of our viewers and followers are also very interested to hear from Ched and Yan. Testa. So mauna muna tayo sa Testa sa Monday. Of course, you can catch us also on YouTube and Spotify sa mga naghahabol ng episodes at sa mga hindi natin nakasama ngayon live, they can watch our episode on YouTube and Spotify. Siguro lang, ilabas ko lang yung announcement natin, no? Kasi ito yung sinasabi ko kanina na medyo mabilisan na kino-ordinate ng PAC, no? Kasi lalabas lahat yung mga issuances ng DepEd. At gusto namin talagang magpaliwanag ang DepEd. For all private schools ito, ha? Not just GASPE participating. And we already have March 16, 17, 18 by region. Free of charge yan. Talagang online discussions on all the issuances that DepEd will be releasing on the strengthened senior high, on senior high recognition, on the strengthened work immersion programs para talagang magkaintindihan tayo. Ito ang schedule. Ayan ang schedules. No, nilabas na natin. Okay, And staying note. it's free of charge. Free of charge, ha? Kasi, we do orientation, you know that. Starting Yes. April. Ang sabi ko kasi sa team ng PAC, parang hindi ko na mahintay ang Abril. No? Parang pag-usapan na natin, ilabas na natin. So, DepEd will be with us for this one. Okay. Ako naman, magpo-promote din. Ngayong Sabado, yung ating session 2 ng ating legal toolkit for our HR practitioners. Ayan. So, ang session 1 namin nung last Saturday. So, this is a webinar in cooperation with Raxo Ed. Nax in cooperation. Yan. Ha? Check our Raxo Ed FB page. So, yung mga gustong humabol, mga HR directors, HR practitioners in schools. Register now. Register now. Pwede pa. Pwede limited pang may natitira pang konting slots. Uy, Ayan. nag-hire si Dr. Noemi Formaran from Doha, president ng APSO. And it connects with Royce. Royce is saying, can you please reach out to APSO on how they are coping with the Middle East crisis? But APSO, the Middle East school, the schools in Middle East. Among the APSO members. But they really have been in our radar, no? The Association of Philippine Schools Overseas. In fact, kahit yung PhilEd conference, talagang nakapagtanong sila, no? At ngayon, pinag-uusapan talaga yan sa DepEd. Yeah. Yung halaga ng ating mga Philippine schools overseas. Alam ko merong APSO assembly na in June, no? Andun tayo. Nandun tayo. Oo, Noemi, pwede kami pala mag-usapang EdGen kung nandyan kami pareho. Overtime na daw tayo kaya asan na ba? Ito na, si si Ramonet Rizalina. Olandesca. Si Rizalina na ang nagtapos, sabi niya, Sabi thank niya? you po and God bless. Hindi naman. Nandito si Ram Olandesca, president ito ng Si CDO Ram. schools din, Oo. Prisap Region 10. Ayan, watching from CDO, your big fan. Sino? Diba? Si Ram. Si Ram, of course. Ayos na ayos to nung PAP sa National Convention. Si Doña Ram, ang Doña ating Ram. big fan. Big, small. Uy, Ramo. Okay, nandito Ikaw din si sabi. nandito din si Ma'am Mirna. Anyway, hello, Ma'am Mirna. I'm very happy to see all of you here. Grabe, ang dami nating live audience. Yeah. Dito sa saka maraming nag-share. So, inabangan nila. Palagay ko, Oo, palagi ko na-miss nila tayo. Palagi Kasi ko. na-miss din namin sila. Namin kay lahat. Di rin ako makapaniwala, Era. What just started as, sige, tuloy na natin to, no?
And then ngayon talagang may carpet. Carpet. May carpet. May carpet. May, ano naman ito? Okay, pwede na. O, diba? Oo. Oo nga. Pero alam nyo, kahit walang camera, ganito usapan namin eh. Correct. Puro education. So, actually marami nga. Kahit saan ako magpunta, yun ang sinasabi. Oo, Kailan daw ulit ang... parang, usapang na sila. They look forward naman to usapang ed. Nag-counter an opportunity. Oo. Oo. Tsaka TikTok era. Pati yun? Pero ako natutuwa Dahil ako sa kasi mga reels. kanina, we just texted again we texted Ronald Llamas, no? Isa yan sa pinaka-source natin. Si Secretary Llamas at si Christianes Guerra ng mga pwedeng i-guest. At siya yung nagsabi noon na gustong-gusto niya na may podcast na dedicated sa education. Education, yes. Oo. So, siguro one of these days, pababalikin natin dito. Maraming si Secretary, salamat, Secretary, for your Baka support. gustong mag-live ni Secretary Llamas dito. Oo, marami siyang fans dito eh. Asa na ba? Mga dalawa yata yung fans. Madami siyang fans dito. Oo. Tsaka mataas ang viewer, natin na. Oo. Daming pasabog eh. Okay. So, see you next week, mga kausapan para sa ating episode. Pero parang may naninibago ko. Secretary Kiko. May ano ba? May nangyayari. Parang naninibago ko. Parang ang layo natin. No? Online natin. Oo. Parang yun lang. Parang nahirapan ako dito. Parang ang layo namin. Kasi walang guest. So pag may guest, dito yung guest natin, i-high chair natin dito. Nangyari na yun eh. May high chair tayo eh. Naka-sofa. Okay. Tumatawa siya. Siguro si Parang tayo si dito, may gawa parang nun. social distancing tayo eh. Konti na lang yung pumasok na tayo dito. Okay. Maraming salamat sa inyo. So please send your suggestions, your nominations para sa ating mga Nominations segments. Please nominate pag may tulungan nyo kami para pag may mabuo kagalit natin. kayo, Oo. i-volunteer ninyo na ma-feature. Okay. Okay, may Muli na- nagpapag-greet sa'yo rito. Sino? Yes daw. Yes to Secretary Llamas. Marinel. Si Marinel nag-greet dito. Pag-greet naman. Baka guest kaya ta nila recently? Bicol Federation. Yes. Oo. Si Marinel, of course. Sa Bicol Federation of Association of Private Schools. Andyan ako Yun. last week. Muntik pa ako naiwan ng eroplano. At si Kasi- Marlo. Natutuwa si Marlo sa high chair. Yes, Sa Marlo. high chair. I-high chair namin dito. Ang ating next na guest. Ayan. Si Melissa ng Bataan Christian College. Isa po kami sa 2 na private schools sa Bataan na nag-pilot ng Strength and Senior High. Good. Let's share your experience. Okay. Congratulations. Okay. Muli nyo na naman kaming nakasama. Kasama si Doc D. And Attorney E. Dito sa Usapang Ed. Season 2.